Si Arihito Atobi ay isang ordinaryong office worker na laging kulang sa tulog at pauwi na mula sa mandatory fun team bonding trip ng kumpanya nila. Ngunit bigla na lang naaksidente ang sinasakyan nilang boss at namatay si Arihito kasama ang lahat ng katrabaho niya. Pagdating sa kabilang buhay, mabilis na sinuri ni Arihito ang sitwasyon at napagtanto niyang patay na nga siya. Kaya ngayon, nakapila silang lahat para ma-reincarnate. Medyo nalungkot siya noong una, pero agad niyang naisip na ibig sabihin nito, hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho kinabukasan, kaya baka hindi naman pala masama ang ma-reincarnate. Nang dumating na ang turn niya, sinalubong siya ng kanyang guide. Pero halos wala rin itong ginawa kundi abutan si Arihito ng isang card at sabihin na pagdating niya roon, ang una niyang dapat gawin ay pumunta sa guild at magparehistro. Bago pa man makapagtanong si Arihito kung ano ba ang guild, itinulak na siya ng guide at agad siyang na-reincarnate sa Labyrinth Country. Halos wala talagang alam si Arihito tungkol sa lugar na iyon, kaya napagpasyahan niyang sundin ang payo ng guide at dumiretso sa guild. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot pa rin ng uniforme ng kumpanya nila na nakatayo sa harap ng reception desk. Naalala niyang kasabay niya ito sa boss at mukhang nagpaparehistro rin ito tulad niya. Ang pangalan ng babae ay Suzuna Shiremiya. Matapos siyang suriin, nabigyan siya ng job na Shrine Maiden. Pinasalamatan ni Suzuna ang receptionist sa pagtulong at paalis na sana siya ng guild hall nang biglang may isang babae ang humarang sa kanya para kunin ang atensyon niya. Tinanong ni Suzuna kung may nagawa ba siyang mali dahil bago pa lang siya sa bayan. Ngunit alam na iyon ni Alicia dahil lahat ng unang beses na nagpaparehistro sa guild ay mga bagong reincarnate. Sinabi ni Alicia na wala naman siyang nagawang mali, naghahanap lang siya ng taong pwedeng maging rearguard sa party niya dahil may malaking kahinaan ng vanguard job niya. Napansin ng lahat ng nasa guild na sinusubukan na naman ni Alicia na mag-recruit ng isa na namang newbie, kaya nagsimula silang tumaya kung gaano katagal bago iwanan ni Suzuna si Alicia. Dahil hanggat dala ni Alicia ang handicap na iyon, hinding-hindi raw siya makakalayo. Narinig ni Arihito ang lahat ng usapan nila pero hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin. Patuloy na nakiusap si Alicia kay Suzuna na sumali sa party niya at ikinagulat nito nang pumayag agad si Suzuna. Inaasahan pa nga ni Alicia na tatalikuran siya nito matapos marinig ang mga chismis, kaya tinanong niya kung sigurado ba talaga ito at sinabi ni Suzuna na oo. Kaya magkasama silang umalis ng guild para gawin ang una nilang mission. Pagkaalis nila, tinawag ng receptionist si Arihito at tinanong kung magpaparehistro rin ba siya ng license niya. Sumagot si Arihito na oo, kaya pinapante siya ng receptionist sa harap ng desk upang tulungan siyang magsimula. Ipinakilala ng receptionist ang sarili niya bilang Luisa Falmal at ipinaliwanag na sa Labyrinth Country, tanging mga rehistradong adventurer lang ang pinapayagang pumasok sa mga labyrinth. Kaya kung gusto ni Arihito na magsimula, kailangan muna niyang magkaroon ng opisyal na rehistrasyon. Hiniling ni Luisa na ibigay ni Arihito ang license card niya. Ngunit bago iyon, tinanong muna ni Arihito kung ano ba ang ibig nang sabihin niyang ang lugar na ito ay Labyrinth Country. Ipinaliwanag ni Luisa na ang bansang ito ang tahanan ng maraming seeker na nag-e-explore ng mga labyrinth, pati na rin ng mga taong sumusuporta sa kanila. Paminsan-minsan, may mga kaluluwang reincarnate sa Labyrinth Country at nagsisimula ng panibagong buhay bilang mga seeker, kaya sanay na ang lahat sa prosesong iyon. Hindi pa rin lubos maalala ni Arihito kung paano talaga siya namatay, pero naintindihan na niya ang pangkalahatang sitwasyon. Kaya tinanong niya si Luisa kung paano ba ang tamang proseso ng pagpaparehistro, at ipinaliwanag nitong napakadali lang nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumili ng job na sa tingin niya ay pinakaangkop sa kanya, at kapag nakita ng system na tugma ang mga skill niya rito, agad itong maaprubahan. Sandaling nag-isip si Arihito at naalala kung paano siya halos mapaslang sa trabaho ng sobrang sipag niyang manager nung nakaraang buhay. Ngayon na nasa Labyrinth Country na siya, ayaw na niyang maulit ang ganoong buhay. Kaya napagpasyahan niyang pumili ng job na magbibigay sa kanya ng madali at relax na pamumuhay. Gayunman, makalipas lang ang ilang sandali, narinig niya ang matinis na boses ng manager niyang nakatayo mismo sa likuran niya, at muntik na siyang atakihin sa gulat. Ang pangalan ng manager niya ay Igarashi, at hindi niya inakalang magkikita pa sila rito. Pero dahil sabay-sabay namang na-reincarnate ang buong team nila, makatwiran lang na narito rin siya. Hindi pa rin makapaniwala si Igarashi na totoo ang lahat ng ito dahil para lang daw silang nasa isang cosplay event. Pero kailangan na lang niyang tanggapin ang katotohanan ng kailangan nilang lumaban sa mga monster sa mundong ito para mabuhay. Hindi naintindihan ni Arihito ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Igarashi na iyon mismo ang trabaho ng mga seeker dito, kaya wala rin silang ibang pagpipilian kundi gawin ang pareho. Kasi tinanong niya si Arihito kung nakapili na ba ito ng job. Nakaramdam agad ng kaba si Arihito dahil sa ugali ni Igarashi, malamang pipilitin lang siyang pumili ng job na makakabuti para rito. Kaya mabilis niyang iniba ang usapan at tinanong kung ano ang job na pinili nito para sa sarili. Nadismaya ng kaunti si Igarashi dahil formal pa rin siyang kausapin ni Arihito kahit wala na siya sa kumpanya. Umaasa sana siyang magiging mas pantay na ang relasyon nila, pero sinabi niyang ang napili niyang job ay Valkyrie, at dahil doon ay makakagamit siya ng spirit magic.
Sinabi ni Arihito na napakaganda ng job na iyon at ipinaliwanag pa ni Igarashi na sa isang party, isa sa pinakamahalagang ay kung gaano karaming tungkulin ang pwedeng paghati-hatian ng bawat miyembro. Pinasalamatan siya ni Arihito sa kapaki-pakinabang na impormasyon at sinabi niyang pipili siya ng job na magiging malaking tulong sa mga magiging party member niya sa hinaharap. Nagulat si Igarashi na marinig yun, umaasa kasi siyang gugustuhin ni Arihito na bumuo ng party kasama siya, pero mukhang ni minsan ay hindi man lang pumasok sa isip nito ang ideyang iyon, kaya lihim siyang nadismaya. Gayunpaman, hindi niya ipinahalata ang nararamdaman niya at nagpaalam na muna. Habang papalayo si Igarashi, napansin ni Arihito na parang iba ang kilos nito kumpara sa dati niyang nakasanayan, pero inisip na lang niyang baka epekto lang iyon ng bigla nilang pagkaka-reincarnate. Sa sandaling iyon, tinanong ni Luisa si Arihito kung handa na ba siyang pumili ng job pero wala pa rin talaga siyang maisip. Kaya nagpa siya si Luisa na ipaliwanag pa ng mas detalyado kung paano gumagana ang mga job. Sinabi niyang ang job ng isang seeker ang direktang nakaaapekto sa contribution points nito. Ang contribution points ang nagsisilbing sukatan kung gaano kalaki ang naiaambag ng isang party member sa kabuoang performance ng grupo, kabilang ang pagpatay ng mga monster, paghahanap ng treasure, at pagliligtas sa mga kasamahan. Ang dami ng contribution points na mayroon ka ang magtatakda ng posisyon mo sa leaderboard, at ang ranggong iyon naman ang magpapasya sa iyong katayuan sa Labyrinth Country. Sa madaling salita, dito nakasalalay kung makakakain ka ng masarap na pagkain o mapipilitan kang matulog sa kwadra tuwing gabi. Kaya napakahalaga nito, ayaw ni Arihito na mauwi sa kwadra, kaya gusto niyang pumili ng job na mataas ang demand. Naalala niyang naghahanap si Alicia ng isang rear guard, kaya tinanong niya si Luisa kung mataas ba ang demand para rito. Sinabi ni Luisa na oo, dahil ang mga rear guard ang sumusuporta sa party mula sa likuran at napakahalaga nila para tumaas ang posibilidad na magtagumpay ang isang mission. Pagkarinig nito, isinulat ni Arihito ang rear guard bilang job niya, pero hindi niya alam na ang rear guard ay pangkalahatang tawag lamang para sa mga support job. Nang makita ni Luisa na rear guard talaga ang isinulat niya, natigilan ito dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong kaso. Wala rin siyang ideya kung ano mismo ang magiging kakayahan ni Arihito. Kaya kahit ayaw man niyang sabihin, ipinaalam niyang malamang mahihirapan si Arihito na makahanap ng party. Nakonsensya rin si Luisa dahil hindi niya naipaliwanag ng maayos ang proseso, kaya para makatulong, binigyan niya si Arihito ng ilang mercenary ticket na pwede niyang gamitin habang inaalam pa ang mga lakas at kahinaan niya. Pagtingin ni Arihito sa job card niya, nakita niyang marami siyang skill na pwedeng pagpilian, mula defense support at attack support hanggang recovery support. Mukhang kapaki-pakinabang ang lahat ng skill, pero ang pinaka-interesado muna si Arihito ay pataasin ang depensa niya. Matapos pag-isipan ng defense support, naisip din niyang kumuha ng recovery support para makapag-heal. Pero nagbago ang isip niya dahil hindi pa niya alam kung may mga potion o iba pang paraan ng pagpapagaling sa mundong ito. Kaya ang una niyang skill point ay inilaan niya sa defense support. Gayunpaman, wala siyang napansing anumang pagbabago sa katawan niya. Wala rin siyang paraan para malaman kung tama ba o maling desisyon ang napili niyang job hanggat hindi siya nakakasali sa isang party. Kaya napagpasyahan niyang hayaan na lang munang dalhin siya ng sitwasyon. Pumunta siya sa Mercenary Guild para gamitin ang mga ticket na ibinigay sa kanya. Lumalabas na ang mga ticket na iyon ay nagbibigay sa kanya ng karapatang kumuha ng isang mercenary na pansamantalang lalaban sa tabi niya. Kaya hiniling ni Arihito kung pwede siyang kumuha ng isang Vanguard fighter na gumagamit ng shield. Ipinaliwanag ng babae na ang natitira na lang nilang mercenary ay isang lizard woman, pero isa itong rogue, kaya malaking tulong pa rin ito kay Arihito. Ang gusto lang naman talaga ni Arihito ay magkaroon ng pagkakataong subukan ng mga support skill niya, kaya pumayag siyang kunin ang lizard woman. Pagkatapos ay umalis ang attendant para tawagin ito. Habang wala pa ito, iniisip ni Arihito kung ano kaya ang itsura ng isang lizard woman. Pero pagbalik ng attendant, nagulat siya nang makitang isang magandang babae ang lizard woman. Sinabi sa kanya na ang pangalan nito ay Dercia, pero nahirapan si Arihito na paniwala ang isa talaga itong lizard person dahil halos tao ang hitsura nito. Ipinaliwanag ng attendant na dating tao si Dercia, pero lalo lang nalito si Arihito. Kaya sinabi nitong ang isang demi-human ay isang taong napatay ng monster sa loob ng labyrinth. Sa ilang pagkakataon, posible pa rin silang maibalik sa dati nilang anyo, at iyon ang nangyari kay Dercia. Kahit naibalik na ang katawan nito sa dating anyo, hindi na ito kayang makipag-usap at ang tanging nagagawa na lang nito ay sundin ang mga utos na ibinibigay rito. Medyo nailang si Arihito sa buong sitwasyon, pero wala rin siyang gaanong pagpipilian kung gusto niyang umusad sa mundong ito. Kaya nagpakilala si Arihito kay Dercia at sinabi niyang magiging magkasama muna sila sa ngayon. Naaawa siya sa isang batang babae na kailangang lumaban para sa kanya, kaya balak niyang maghanap ng pinakamahinang monster na posible upang masubukan lang ang mga support skill niya. Pagkatapos noon, balak na niyang umuwi. Pagdating nila sa pasukan ng labyrinth, napansin ng isang grupo ng mga seeker na newbie siya kaya nilapitan siya ng mga ito. Ang leader ng grupo ay si Ribo, at ipinaliwanag nitong sila ang nagsisilbing rescue team ng labyrinth.
Kapag may mga taong nasusugatan sa loob ng dungeon at hindi na makagalaw, sila ang ipinapadala para iligtas ang mga ito, pero hindi sila pwedeng naroon sa lahat ng lugar ng sabay. Kaya binalaan nila si Arihito na maging maingat sa loob. Nagtanong si Arihito kung ganoon ba talaga kapanganib ang dungeon, at sinabi ni Ribo na malamang ay wala naman siyang dapat ikabahala dahil may mercenary siyang kasama. Hanggat hindi siya lumalaban sa mga monster na mas mataas ang level kaysa sa kanya, magiging maayos lang ang lahat. Gayunpaman, nilinaw ni Ribo na kapag nakatagpo siya ng isang named monster, kailangan niyang tumakas agad dahil wala siyang anumang tsansang manalo laban dito. Pinasalamatan ni Arihito si Ribo sa babala at nangakong tatandaan iyon bago pumasok sa loob. Pagkatawid nila sa pasukan ng labyrinth, napunta sila ni Dercia sa isang napakalawak na damuhan. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang isang monster. Dahil mukha lang itong isang maliit at malambot na bola ng balahibo, inakala ni Arihito na hindi ito gaanong delikado. Pero alam ni Dercia kung gaano ito kapanganib, kaya nang pasugad na ang monster, agad siyang tumalon sa harap ni Arihito at hinarang ang pag-atake nito. Dahil doon, malaking bahagi ng HP niya ang nabawas. Nagulat si Arihito nang makita yon dahil hindi niya akalaing ganoon kalakas ang isang level 1 monster. Muling umatake ang monster at muling hinarang iyon ni Dercia, pero hindi na siya magtatagal kung magpapatuloy ito kaya kailangan ng kumilos agad ni Arihito. Noon niya naalala ang defense support skill na na-unlock niya kanina. Ginamit niya agad ang skill at lumikha ng isang shield sa paligid ni Dercia upang protektahan ito sa pag-atake ng monster. Matapos niyang matamaan ng monster gamit ang isang pellet mula sa tirador niya at pansamantala itong mapatulala, mabilis na hinati ni Dercia ang katawan nito at napatay ito agad. Nakahinga ng maluwag si Arihito dahil nagawa nilang mapabagsak ang monster pero nakonsensya rin siya sa matinding sugat na tinamo ni Dercia dahil maiiwasan sana iyon kung ginamit niya agad ang defense support skill niya. Humingi siya ng tawad kay Dercia dahil hindi niya agad sineryoso ang sitwasyon. Ngayon ay naunawaan na niyang buhay at kamatayan ang nakataya, kaya gagawin niya ang lahat para protektahan ito tulad ng ginawa ni Dercia para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto na ba nitong bumalik sa ibabaw dahil malubha na ang mga sugat nito, pero tumango si Dercia bilang senadorias na kaya pa nitong magpatuloy. Sa sandaling iyon, may narinig silang sigaw mula sa di kalayuan. Kaya mabilis silang dumulas pababa ng burol at nadatna ng isang party na kinabibilangan ni Igarashi, na kasalukuyang kaharap ang isang named monster. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Arihito na hindi ito magtatapos ng maayos. Nang sumugod ang monster sa isa sa mga adventurer, agad na ginamit ni Igarashi ang blink step skill para maitulak ito palayo sa daraanan ng halimaw. Sobrang natakot ang adventurer sa posibilidad na mamatay sa monster kaya agad nitong ginamit ang exit card, isang item na kayang i-teleport palabas ng dungeon ang buong party kapalit ng ilang contribution points. Pag-activate ng exit card, nagsimulang magliwanag ang lahat ng miyembro ng party bago sabay na nag-teleport palabas ng dungeon. Pero napansin ni Arihito na hindi kasama si Igarashi sa mga na-teleport palabas, kaya mukhang hindi talaga siya miyembro ng party na iyon. Sumigaw si Arihito at sinabing tutulungan niya ito. Pero nang paputukan niya ng bato ang monster gamit ang tirador, wala man lang itong naidulot na pinsala. Sinigawan siya ni Igarashi na tumakas habang may pagkakataon pa dahil laban niya ito. Pagkasabi nito, nag-ipon siya ng lightning magic at direktang tinamaan ang monster. Gayunpaman, kahit ganoong kalakas na atake ay halos wala pa ring epekto. Dahil dito, muling sumugod ang monster kay Igarashi, pero wala na siyang sapat na mana para gamitin ang blink step. Kaya sinubukan na lang niyang salubungin ito ng sibat. Hindi nga lang basta-basta ang monster dahil bago pa man tumama ang sibat, bigla itong tumalon pa itaas, iniwasan ng pag-atake, saka mabilis na bumagsak pabalik at malakas na tinamaan si Igarashi. Sinubukan ni Arihito na gamitin ang defense support para protektahan si Igarashi, pero nabigo ang skill dahil gumagana lang ito sa mga miyembro ng sarili niyang party. Kaya direktang tinamaan si Igarashi at bumagsak sa lupa. Sinubukan pa rin siyang utusan ni Igarashi na tumakas, pero tumanggi si Arihito na iwan siya. Nang si Arihito naman ang puntiryahin ng monster, agad na hamarang si Dercia upang saluhin ang pag-atake, habang ginamit naman ni Arihito ang defense support para protektahan siya. Nang makitang kayang pigilan ng defense support ang mga atake ng monster, napag-isip-isip ni Arihito na malamang ay wala pang 10 damage ang bawat tama nito. Kung ganoon, malamang ay hindi rin ganoon kataas ang depensa nito. Kaya pinasugod niya si Dercia habang pinalalakas ang attack power nito gamit ang attack support. Dahil doon, nagawa ni Dercia na hatiin ang monster at ibagsak ito sa isang malaking bato, dahilan para mamatay ito sa isang atake. Pagkamatay ng monster, agad na tumakbo si Arihito papunta kay Igarashi upang tingnan ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ribo kasama ang iba pang miyembro ng rescue team. Kaya inutusan ni Arihito si Dercia na sunduin sila at agad naman itong sumunod. Ngunit sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa na nag-level up sila matapos ang laban. Malaking balita iyon para kay Arihito dahil nagkaroon siya ng sapat na skill points para ma-unlock ang recovery support. Ibig sabihin, kaya na niyang gamutin ang mga sugat ni Igarashi.
Inilapit niya si Igarashi sa kanya at sinabi na gusto niya itong bigyan ng paunang lunas. Pero para magawa yon, kailangan munang pumayag si Igarashi na maging miyembro ng party niya. Masaya itong pumayag bago tuluyang mawala ng malay. Pagtingin ni Arihito sa status nito, natuwa siyang makita na gumagana na ang recovery support at unti-unti nang bumabalik ang HP ni Igarashi, kahit nananatili pa rin itong walang malay. Kaya hinayaan na lang niya si Ribo at ang rescue team na dalhin si Igarashi sa isang healer para mabigyan ng tamang lunas. Pagkatapos noon, pinulot ni Arihito ang pulang cotton ball at naghanda ng umalis. Pero biglang dumating sina Alicia at Suzuna dahil narinig nila ang kaguluhan sa lugar at gusto nilang tingnan kung ano ang nangyari. Tinanong nila si Arihito kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niyang nagkataon lang na nakasalubong niya ang isang named monster. Pero maayos na ang lahat dahil napatay na niya ito. Labis na nagulat si Alicia nang marinig yun dahil ang isang named monster ay sapat na para lipulin ang isang buong level 3 party kapag hindi sila naging maingat. Kaya hindi siya makapaniwalang hindi lang nakaligtas si Arihito kundi nagawa pa nitong mapatay ang halimaw. Inakala tuloy ni Alicia na siguradong napakahusay ng rear guard na kasama niya para magawa ang ganoong bagay. Naalala ni Arihito na naghahanap si Alicia ng rear guard kanina at sigurado siyang kukulitin siya nitong sumali sa party nito kapag nalaman nitong siya mismo ang rear guard na naging susi sa tagumpay na iyon. Kaya napagpasyahan niyang ilihim muna ang bahaging iyon upang makaiwas sa abala. Pagbalik ni Arihito sa bayan, dumiretso siya sa Mercenary Guild para ibalik si Dercia kay Lila. Masayang nakita ni Lila na pareho silang nakabalik ng ligtas. Sinabihan niya si Dercia na iwan ang sandata nito sa craftsman bago bumalik sa loob at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Pero ikinagulat ni Lila na bago umalis, marahang ipinatong ni Dercia ang kamay nito sa dibdib ni Arihito bilang pamamaalam. Hindi pa raw kailanman nagpakita si Dercia ng ganoong pag-aalala sa sinuman kaya napaisip si Lila kung ano ang nangyari at naging ganoon na lang ang pagtingin nito kay Arihito. Habang pinag-uusapan nila yon, tinanong ni Arihito si Lila kung may paraan ba para tuluyan ng mapasama si Dercia sa party niya. Karaniwan ay hindi pinapayagan ni Lila na bilhin ng mga tao ang mga mercenary niya. Pero dahil nakikita niyang maganda ang samahan ni Arihito at Dercia, sinabi niyang kailangan lang nitong Mock-Alacom ng 100 copper ticket. Hindi yun mukhang ganoon kamahal para kay Arihito, kaya ginawa niya itong susunod niyang layunin. Pagkatapos noon, bumalik siya sa guild para kunin ang reward sa pagkapatay niya sa Red Cotton Ball. Pero ayaw niyang makatawag ng pansin, kaya tinanong niya si Luisa kung may pribadong lugar ba silang pwedeng mag-usap. Pagdating nila sa isang pribadong silid, binasa ni Luisa ang report mula sa seeker card ni Arihito at labis siyang namangha nang makitang napatay nito ang Red Cotton Ball, isang monster na may bounty na 20 gold, dahilan para makakuha siya ng kabuoang 280 contribution points. Binanggit din ni Arihito na may gusto siyang itanong tungkol sa trust value na nakalagay sa card. Ipinaliwanag ni Luisa na ito ang sukatan kung gaano kaganda ang relasyon ng isang seeker sa mga kasama nito sa party. Pero ang pinakamataas na nakita niyang pagtaas ng trust value sa loob ng isang araw ay 5 lang. Kaya hindi niya maintindihan kung paano naging napakataas agad ng trust value ni Arihito at Dercia sa loob lamang ng isang araw. Inisip ni Arihito na baka may kaugnayan yun sa skill niya dahil bilang isang rear guard, mahalagang maganda ang relasyon niya sa mga miyembro ng party para maging epektibo siya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay baka maging problema rin balang araw ang kakayahang iyon. Kaya nakiusap siya kay Luisa na ilihim muna ang lahat ng napag-usapan nila dahil ayaw pa niyang kumalat ang balita tungkol sa mga kakayahan niya. Naintindihan iyon ni Luisa at nangakong hindi niya ito sasabihin kaninuman. Samantala, sinabi rin niyang dahil sa ipinakita ni Arihito ngayon, nasa top half na siya ng lahat ng seeker, kaya kwalipikado na siyang manatili sa District 8 Suite. Idinagdag pa ni Luisa na nagkamalay na si Igarashi sa emergency room kaya maaari na niya itong puntahan. Nadatna ni Arihito si Igarashi na nakahiga sa kama habang nakatingin sa seeker card nito na may 0 contribution points. Masaya siyang makitang ayos na ito, pero halatang mabigat ang loob ni Igarashi. Sinabi nitong pinili lang niya ang Valkyrie job dahil akala niya ay astig ito, pero wala namang party na gustong tumanggap sa kanya. Noong una inisip niyang kaya niyang lumaban ng mag-isa, pero nauwi lang siya sa pagkatalo at kinailangan pang iligtas. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan, pero sinabi ni Arihito na para sa kanya, kahanga-hanga si Igarashi dahil nagawa nitong humarap at lumaban mag-isa sa isang napakalakas na monster. Ang katapangang ipinakita nito ang naging dahilan kung bakit ginawa niya ang lahat para mapatay ang halimaw. Pagkarinig ni Igarashi sa mga salitang iyon mula kay Arihito, unti-unting gaman ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay tinanong ni Arihito si Igarashi kung gusto ba nitong opisyal na sumali sa party niya dahil pansamantala lang naman ang pagsasama nila noong una para magamit niya ang recovery support. Ipinangako rin niyang gagawin niya ang lahat para suportahan ito bilang rear guard. Labis na natuwa si Igarashi nang yayain siya ni Arihito na sumali sa party nito, kaya masaya niyang tinanggap ang alok at sinabing inaasahan niyang makatrabaho siya.
Gayunpaman, nakiusap siya kay Arihito na tigilan na ang sobrang formal na pakikipag-usap sa kanya tulad nung superior pa niya ito sa kumpanya dahil magkapantay na sila ngayon. Pagkalabas ni Igarashi sa ospital, niyaya siya ni Arihito na manatili muna sa tutuluyan niya dahil wala pa itong sariling matutuluyan at wala pa ring sapat na pera dahil hindi pa ito kumikita. Habang naglalakad sila, napansin ni Igarashi ang isang tindahan na may magagandang damit sa display at gusto sana niyang mamili, pero wala siyang kahit anong pera. Sinabi ni Arihito na wala siyang problema kung siya na ang bibili ng damit para rito kung gusto nito. Nagtanong si Igarashi kung sigurado ba siya, at sinabi ni Arihito na ayos lang talaga. Kaya tinanggap ni Igarashi ang alok habang tinitingnan nito ang damit. Nabanggit ni Arihito na ngayon lang niya nakita si Igarashi na nagsusuot ng ganoong klase ng damit pero naisip din niyang hindi naman kasi sila nagkikita sa labas ng trabaho. Sa katunayan, kahit sa mga company party ay hindi sila kailanman nagkasabay. Ipinaliwanag ni Igarashi na may dahilan yon, medyo nakakahiya mang sabihin pero may curfew pa rin siya noon. Bagamat parang nakakahiya yon sa edad niya, halos kontrolado ng mga magulang niya ang bawat bahagi ng buhay niya kaya wala siyang nagawa. Pagkatapos, may isang kliyente ng ama niya ang nag-alok na pakasalan siya, at ayaw niyang pati ang bahaging iyon ng buhay niya ay kontrolin pa rin ng mga magulang niya. Kaya nagsumikap siyang magtrabaho para maging independyente at wala nang makialam sa mga desisyon niya. Pagsapit ng gabi, magkasamang kumain sina Arihito at Igarashi sa isang kainan, at pakiramdam ni Arihito ay mas naiintindihan na niya ngayon si Igarashi dahil alam na niya kung bakit ito laging porsigido pagdating sa trabaho. Habang kumakain sila, narinig niya ang ilang taong nag-uusap tungkol sa pagbabalik ng Death Sword sa bayan. Noong una ay hindi niya ito pinansin, pero nang marinig niyang si Alicia pala ang tinutukoy nilang Death Sword, bigla siyang naging interesado. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga seeker na may bagong rookie na raw na-recruit si Alicia matapos nitong umalis sa White Knight Brigade. Ang gabing iyon, naghahanda ng matulog sina Arihito at Igarashi at naglagay sila ng kurtina sa gitna ng kama para makatulog silang magkasama. Pero kalagitnaan ng gabi, ginaising ni Igarashi si Arihito at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo. Sinabi nitong pwede ba siyang humarap na lang sa kabilang direksyon habang natutulog. Nilinaw ni Igarashi na hindi iyon dahil iniisip niyang may masama itong gagawin, pero nang humarap ito sa kanya ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arihito na dahil magkatapat silang nakahiga, parang nasa rear guard at vanguard formation sila, kaya na-activate ang epekto ng skill niyang nagpapataas ng affection. Kung magtatagal pa siya roon, baka maging mas komplikado ang sitwasyon. Kaya napagpasyahan niyang sa sofa na lang matulog ng gabing iyon. Hindi niya akalaing nananatiling aktibo ang rearguard skill niya kahit nasa labas sila ng labanan. Kung ganoon ang kaso, kailangan na talaga niyang bumili ng sarili niyang kama kinabukasan. Kinaumagahan, muling kinuha ni Arihito si Dercia bilang mercenary upang samahan silang muli ni Igarashi sa labyrinth. Pero bago sila pumasok, gusto muna ni Arihito na kunin ang mga sandata at baluting ginawa mula sa red cotton ball na napatay niya. Nagawa nilang gumawa ng red buckler na may fire resistance para kay Dercia, isang scarf na may fire resistance para kay Igarashi, at isang flame upgrade para sa tirador ni Arihito. Ngayon na may dalawa na siyang vanguard sa tabi niya, sigurado si Arihito na mas madali na nilang malalampasan ang labyrinth. Habang lumilipas ang araw, napatay ng grupo ang 12-dosenang monster. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng ikalawang palapag ng labyrinth. Pero hindi iniisip ni Arihito na magandang ideya ang bumaba agad dahil may narinig siyang balita na may nakitang named monster sa ibaba, at sinasabing kaya nitong lipulin ang isang buong level 3 o level 4 party. Kaya ayaw niyang isugal na makasalubong ang halimaw na iyon. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng mga sigaw mula sa kabilang panig ng portal at mukhang may nasa panganib. Kaya hindi niya kayang pabayaan ang mga ito, magkakasama silang tumawid sa portal. Pagdating sa kabilang panig, nadatnan nila sina Alicia at Suzuna na nakaharap mismo ang named monster na kinatatakutan ni Arihito. Sinabihan ni Alicia si Suzuna na tumakas habang may pagkakataon pa bago siya sumugod upang labanan ang monster. Nagawa niyang magbigay ng sapat na pinsala para mapatay ito, pero may ilan pang B-monster na kailangang harapin. Kaya sinabi ni Arihito sa mga kasama niya na tulungan siyang ubusin ang mga bubuyog. Matapos mapatay ang lahat ng B-monster, nilapitan ni Arihito si Suzuna at tinanong kung ayos lang ba ito. Sinabi ni Suzuna na ligtas naman siya, pero nalulungkot siya dahil pakiramdam niya ay pabigat lang siya kay Alicia dahil sa kahinaan niya. Tiniyak ni Alicia na hindi iyon totoo, dahil sa pagpunta nila rito, marami na ring monster ang napatay ni Suzuna ng mag-isa. Sinabi rin ni Alicia na kailangan pa nilang magpatuloy para lumakas pa si Suzuna bago sila makabalik. Nang marinig iyon ni Arihito, tinanong niya kung ang tinutukoy ba nito ay ang White Knight Brigade, dahil kung ganoon ay may gusto siyang itanong. Pero sinabi ni Alicia na wala siyang balak bumalik sa White Knight Brigade. Ipinaliwanag niyang ang gusto lang niya ay iligtas si Misaki. Sinabi rin niyang si Misaki ang matalik na kaibigan ni Suzuna. Noong pumipili sila ng job, pinili ni Misaki ang gambler na mukhang hindi magandang desisyon. Pero naniniwala si Misaki na napakaswerte niya kaya akala niya ay magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal matapos mabuo ang party nila, may napulot si Misaki na treasure chest na nahulog mula sa isang monster.
Pagkabukas nito, bigla siyang na-teleport sa hindi alam na lugar sa loob ng palapag na ito, kaya kailangan nila siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Ayaw ni Igarashi na isipin na mag-isang naiwan si Misaki sa palapag na ito dahil siguradong mapapahamak ito kapag nakasalubong ng mga monster. Kaya inalok niyang tulungan sina Alicia at Suzuna sa paghahanap. Nagpasalamat si Alicia sa alok at sinabi rin ni Arihito na susuportahan niya sila. Natuwa sina Alicia at Suzuna nang marinig yun, matapos makita ang ipinakitang kakayahan ni Arihito kanina, mas naging kampante silang mahahanap nila si Misaki. Gayunpaman, kahit sapat ang lakas nila ngayon, kulang pa rin sila sa bilang. Kaya tinanong ni Arihito kung may iba pa bang party sa palapag na ito dahil gusto niyang humingi rin ng tulong sa paghahanap. Sa kasamaang palad, sinabi ni Alicia na wala ng ibang party sa ikalawang palapag sa ngayon. Gayunpaman, naalala niyang pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya noong una siyang dumating dito. Nagtaka si Arihito kung bakit may magmamasid sa mga adventurer na papunta sa ikalawang palapag. Pero bukod doon, kung wala nga talagang ibang party rito, ibig sabihin ay sila-sila lang ang aasahan at mas lalo nitong pinahirap ang sitwasyon. Para mas mabilis nilang mahanap si Misaki, pinakamainam sana kung maghihiwalay sila para mas malawak ang masuyad nilang lugar. Pero magiging delikado yon kung may makasalubong na monster habang nag-iisa. Kaya ang pinakaligtas na paraan ay manatili silang magkakasama at magtulungan. Sinabi ni Arihito kina Alicia at Suzuna na kailangan muna nilang sumali pansamantala sa party niya dahil ang mga support skill niya ay gumagana lang sa mga miyembro ng party. Naalala ni Alicia kung paano ginamitan ni Arihito ng shield ang mga kasama nito noon, kaya nasulit ang pagsali sa party para sa ganoong klase ng proteksyon. Kaya sinabi niya kay Suzuna na sumali sa party ni Arihito. Gayunpaman, sinabi rin ni Alicia na hindi siya sasali sa party nila. Dahil mas mataas ang level niya kaysa sa iba, mas mababa ang experience na makukuha nila sa bawat laban kung magiging miyembro siya ng party. Kaya mas mabuti pang sumama na lang siya bilang isang solo seeker. Wala namang tutol si Arihito roon, pero bago sila umalis, may gusto muna siyang itanong kay Alicia. Naalala niyang narinig niyang sinabi nito sa guild ilang araw na ang nakalipas na may malaking kahinaan ang vanguard job nito. Kaya tinanong niya kung dapat ba nilang malaman yun dahil magkakasama silang lalaban. Pero hindi sumagot si Alicia, sa halip, nakiusap siya kay Arihito na kapag sinabi niyang tumakbo ang lahat siguraduhin nitong iiwan siya at ililigtas ang iba. Sinabi pa niyang binigyan na niya si Suzuna ng exit scroll, kaya madali silang makakatakas kung may mangyaring delikado. Pumayag si Arihito sa hiling ni Alicia, pero hindi niya maiwasang mag-alala dahil kung hindi miyembro ng party niya si Alicia, wala siyang magagawa para protektahan ito gamit ang mga support skill niya. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, maya-maya ay nakarinig sila ng sigaw ng isang babae sa di kalayuan. Agad itong nakilala ni Alicia bilang boses ni Misaki. Nang puntahan nila ang pinanggalingan ng sigaw, nakita nilang nakatali si Misaki sa ibabaw ng isang malaking bato habang napapalibutan ng mga higanteng orc. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema dahil napansin ni Arihito na may isa pang named monster na kasama ng mga orc at alam niyang hindi magiging madali ang laban. Hindi dapat may named monster sa bahaging ito ng labyrinth. Kaya inisip ni Alicia na malamang ay may sadyang nagdala rito ng halimaw para mapilitan silang labanan ito. Naisip naman ni Arihito na baka may kaugnayan iyon sa pakiramdam ni Alicia na may nagmamasid sa kanya kanina, pero wala siyang ideya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, wala nang pakialam si Alicia sa kung sino ang may pakana dahil ang mahalaga lang sa kanya ay mailigtas si Misaki. Kaya agad siyang sumugod sa mga monster, sa simula ay maayos ang takbo ng laban dahil mabilis niyang napatay ang lahat ng ordinaryong orc. Pero nang matalsikan siya ng dugo ng isa sa mga orc, doon nagsimula ang tunay na problema. Biglang nabalot si Alicia ng madilim na pulang aura at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, kaya agad napansin ni Arihito na may mali. Palay mayroon siyang berserker skill na automatikong nag-a-activate kapag nadidikitan siya ng dugo ng kalaban. Dahil dito, tumataas ng husto ang lakas niya, pero kapalit nito ay pansamantala niyang nawawala ang katinoan at nilalamon siya ng matinding pagnanasa sa dugo. Sa ganitong estado, maaari niyang maatik kahit ang sarili niyang mga kakampi nang hindi niya namamalayan. Kaya pala nakiusap siya kanina kay Arihito na tumakas silang lahat kapag may nangyaring ganoon. Sa kabutihang palad, sa ngayon ay nakatuon pa rin ang atensyon ni Alicia sa monster. Agad na tumalon si Alicia at buong lakas na pinagtaga ang named monster. Pero kahit direktang tumama ang espada niya sa ulo nito, wala man lang itong naidulot na pinsala. Labis na ikinagulat iyon ng lahat dahil inaasahan nilang kahit papaano ay masasaktan ng monster sa ganoon kalakas na pag-atake. Pagkatapos noon, gumamit ang monster ng isang sonic attack na tumama kay Alicia at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Saka siya nito dinampot at mahigpit na pinisil, mukhang alanganin na ang sitwasyon ni Alicia, pero kahit nasa ganoon siyang kalagayan, sinigawan pa rin niya si Arihito at ang iba na iwan na lang siya at tumakas dahil ayaw niyang madamay sila. Naisip ni Arihito na kung tutuusin, wala silang kahit anong pag-atake na kayang pumatay sa monster, at makakatakas silang lahat kung gagamitin lang nila ang escape stone at iiwan si Alicia. Pero hindi iyon ang pipiliin niyang gawin, kinuha niya ang tirador niya at tinutok ito sa mata ng monster.
Hindi man ito nakapinsala, sapat naman ang tama para pansamantalang ma-stun ang monster at mapabitaw nito si Alicia. Nagkaroon tuloy ito ng pagkakataong makahinga habang wala na sa panganib na Modorage si Alicia, hinarap ni Arihito ang mga kasama niya at sinabi niyang magiging mas mapanganib pa ang laban mula rito. Kaya kung gusto nilang gamitin ang exit scroll at umalis na sa labyrinth, hindi niya sila pipigilan. Pero walang sino man sa kanila ang gustong iwan si Arihito. Sinabi nilang mananatili silang lahat upang tumulong. At kung talagang wala ng pag-asang manalo, sabay-sabay na lang silang gagamit ng exit scroll para makatakas. Natuwa si Arihito na makita kung gaano katatag ang suporta ng mga kasama niya. Gayunpaman, alam niyang kulang pa rin ang lakas nila para talunin ang monster. Ang tanging may kakayahang makipagsabayan dito ay si Alicia. Kaya nakaisip si Arihito ng isang plano at agad niyang hiniling kay Alicia na sumali sa party niya. Alam niyang hindi naging sapat ang huling pag-atake ni Alicia, pero kung mapapalakas niya ito gamit ang attack support, baka magkaroon ito ng sapat na lakas para mapatay ang monster. Sa una ay nag-atubili si Alicia, pero pumayag din siya. Agad naman siyang sinabihan ni Arihito na gamitin ang pinakamalakas niyang atake upang mas ulit ang epekto ng attack support at makapagbigay ng tunay na pinsala sa monster. Naunawaan niyo ni Alicia kaya agad siyang nagpakawala ng dalawang sunod-sunod na ultimate skill. Sa wakas ay napatay nila ang monster, pero dahil sa sobrang bigat ng naging laban, halos hindi na makagalaw si Alicia sa matinding pagod. Samantala, mula sa isang kalapit na ay lihim na nanonood ang mga taong nagplano ng buong patibong na ito. Hindi nila inasahang magagawang patayin ni Alicia ang monster, kaya isinagawa nila ang kanilang pangalawang plano at sinubukan siyang barilin ng palaso. Sa kabutihang palad, agad napansin ng mga kasama ni Arihito ang presensya nila bago pa sila makapagpaputok. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, nagawa nilang pabagsakin ang tatlong salarin. Pagkatapos noon, nilapitan ni Arihito si Alicia upang tingnan ang kalagayan nito. Sa kabuuan ay maayos naman siya, pero sobrang pagod kaya halos hindi na makagalaw. Sinabi ni Arihito na agad niyang gagamitin ang recovery support para mapagan ang pakiramdam nito. Sinabi rin niyang ligtas na si Misaki dahil sa ginawa ni Alicia. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Misaki at labis ang ginhawang naramdaman niya nang makita sina Suzuna at ang iba dahil akala niya ay hindi na siya iligtas. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Alicia kay Arihito dahil hindi niya agad sinabi ang buong katotohanan tungkol sa kakayahan niyang berserker. Alam niyang marami pa ring gustong itanong ni Arihito, kaya nangako siyang sasagutin niya ang lahat pagbalik nila sa bayan. Masaya si Arihito nang marinig iyon dahil matagal na siyang nagtataka tungkol sa kakaibang kondisyon ni Alicia mula pa noong una niya itong makita. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bangkay ng named monster upang siyasatin ito. Nagulat siya nang makakita ng isang itim na cube sa kamay ng halimaw. Sinabi ni Alicia na isa yung treasure chest at napakabihira raw na may ihulog na ganoon ng isang named monster. Ibig sabihin, malamang ay napakahalaga ng laman nito. Gayunpaman, pinayuhan niya si Arihito na huwag muna itong buksan dahil hindi nila alam kung anong klaseng bitag ang maaaring nakalagay rito. Ipinaliwanag din niyang mas ligtas kung dadalhin nila ito sa isang profesional na chest opener sa bayan dahil mayroon itong tamang skill para humarap sa mga mapanganib na treasure chest. Pagkatapos noon, lumapit si Misaki kay Arihito at nagpasalamat dahil dumating siya upang iligtas siya. Humingi rin siya ng paumanhin sa lahat ng naging abala dahil hindi pa niya alam noon kung gaano kapanganib ang labyrinth at naging pabaya siya. Nangako rin siyang hindi na niya hahayaang maulit pa yon. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, sinabi naman ni Misaki na sobrang gutom na siya matapos ang lahat ng nangyari kaya nakiusap siyang ilibre siya ni Arihito ng tanghalian. Medyo nabigla si Arihito sa hiling na iyon, pero pumayag na rin siya dahil inaasahan naman niyang malaki ang magiging reward nila sa pagkatalo ng named monster, kaya wala namang masama kung ililibre niya ang lahat ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang grupo sa bayan at nagtungo sa guild upang iulat ang lahat ng nangyari sa labyrinth. Halos himatayin si Luisa nang mabasa niya ang log ni Arihito at malaman niyang napatay nito ang isang juggernaut. Agad niya itong pinapunte sa isang pribadong silid dahil siguradong magkakagulo kapag nalaman ng ibang tao ang nagawa niya. Sa loob ng silid, ipinaliwanag ni Luisa na may iba't ibang rarity ang mga named monster at ang juggernaut na napatay ni Arihito ay isa sa pinakamalalakas sa mga ito. Kamakailan lamang, may ilang party na nagsaanib puwersa upang talunin ang juggernaut, umabot sa halos 24 na tao ang kabuuan nila pero lahat sila ay nabigo. Ang tanging nakaligtas ay ang mga miyembro ng party ni Bergen at nangyari lang iyon dahil agad nilang iniwan ang iba para iligtas ang sarili nila. Sila rin pala ang mga taong gumamit kay Misaki bilang pain upang maakit si Alicia sa juggernaut. Inaasahan nilang mapapahina ni Alicia ang halimaw para sila na lang ang tatapos dito at aangkin ng lahat ng kredito. Sinabi ni Luisa kay Arihito na ang guild na ang bahala sa kaparusahan ng mga salarin, kaya makakasiguro siyang mananagot ang mga ito sa kanilang mga ginawa.
Habang pinag-iisipan iyon ni Arihito, napagtanto niyang wala pala siyang gaanong alam tungkol sa sistema ng batas sa mundong ito. Kaya tinanong niya si Luisa kung mayroon bang hari ang bansang ito. Sinabi ni Luisa na wala na dahil matagal nang ipinatapon ng pamilyang nagtatag ng mga distrito. Kaya sa kasalukuyan, ang church at ang guild ang may pinakamataas na kapangyarihan. Tinanong naman ni Arihito kung ang dahilan ba kung bakit pumapasok ang mga tao sa mga labyrinth ay dahil iyon ang nais ng bansa. Sumagot si Luisa na ganoon nga ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang parang isang malaking paligsahan ito sa pagitan ng iba't ibang bansa upang makita kung sino ang unang makakalinis sa labyrinth dahil mayroon itong maraming pasukan na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gayunpaman, sinabi ni Luisa na hindi rin niya alam kung ano talaga ang pinakalayunin ng lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang bilangin ang contribution points na nakuha ni Arihito sa araw na iyon. Labis siyang nabigla nang makita na dahil sa lahat ng mabubuti niyang nagawa at sa dami ng malalakas na monster na napatay niya, umabot sa napakalaking 1,600 na raang contribution points ang nakuha niya sa isang araw. Dahil dito, bigla siyang umakyat hanggang ikalawang pwesto sa leaderboard, isang napakalaking tagumpay para sa isang taong kamakailan pa lamang naging adventurer. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Misaki at tinanong si Arihito kung tapos na ba siya dahil gusto na niyang lumabas para maghapunan. Habang naroon pa sila, naisip ni Arihito na yayain na rin si Luisa dahil ililibre na rin naman niya ang buong party niya ng pagkain. Masaya namang tinanggap ni Luisa ang imbitasyon, ng gabing iyon, sabay-sabay silang nagtungo sa isang restaurant. Pagkaupo nilang lahat at may hain ang pagkain, sinabi ni Arihito na may mahalaga siyang gustong ipaalam sa grupo. Sinabi niyang isa sa pinakamalaki niyang layunin ay ang makalakam ng sapat na pera upang mabili si Darcia at tuluyan na itong maging permanenteng miyembro ng party nila, at kapag nagawa na niya iyon, hahanap siya ng paraan upang maibalik si Darcia sa pagiging tao nitong anyo. At ang tanging paraan para malaman iyon ng mga tao ay kung nangyari na ito noon. Kaya siguradong may paraan para maibalik ang lahat sa dati. Biglang nagsalita si Luisa at sinabing may kaunti siyang nalalaman tungkol sa prosesong iyon. Hindi man siya sigurado sa mga detalye, narinig niyang kung gusto mong maalis ang ganitong klaseng pagbabago, kailangan mong pumunta sa katedral sa District 4. Pero hindi ganoon kadaling makarating sa District 4 dahil mas malala ang mga panganib doon kaysa sa District 8. Sinabi naman ni Arihito na walang sino man ang mapipilit dahil maiintindihan niya kung may ayaw sumama. Pero gusto niyang marinig ang opinyon ng lahat tungkol sa plano niya. Sinabi ni Igarashi na balak niyang samahan si Arihito. Tutal, malaki na rin ang naitulong ni Darcia sa kanya nitong mga nakaraang araw kaya gusto niyang makabawi. Bukod pa roon, sigurado siyang hindi padalos-dalo si Arihito at hindi nito ilalagay sa panganib ang lahat dahil hindi ganoon ang ugali nito. Sa katunayan, naalala ni Igarashi na nung nasa opisina pa sila, madalas pang gawin ni Arihito ang lahat para matiyak na hindi napapagod ng sobra ang mga katrabaho. At kapag walang pumipigil, si Arihito naman ang magpapakapagod para saluhin ang trabaho ng iba. Kaya gusto ni Igarashi na manatiling malapit para mabantayan si Arihito at siguraduhin hindi ito magpapagod ng sobra. Sinabi rin ni Misaki na gusto rin niyang sumama dahil pakiramdam niya ay mas tatagal siyang mabubuhay kung mananatili siya sa tabi ni Arihito. Sinabi rin ni Suzuna na gusto niyang tumulong pero gusto muna niyang marinig ang sasabihin ni Ilaitia tungkol dito. Bago iyon, sinabi ni Ilaitia na gusto niyang sabihin sa lahat ang buong katotohanan. Tulad ng alam na nila, mayroon siyang sariling problema at ang pangunahing dahilan nito ay ang espada niya. Ipinaliwanag niyang nakuha niya ito mula sa isang treasure chest na lumitaw matapos talunin ng isang named monster. At nang i-equip niya ito, nalaman niyang isa pala itong cursed weapon na kayang baguhin ang job ng sino mang gagamit nito. Binago ng espada ang job ni Ilaitia mula sword fighter naging cursed bloodesman. At binigyan din siya nito ng berserk skill na kusang nag-a-activate tuwing matatalsikan siya ng dugo ng ibang tao, gusto man niya o hindi. Tinanong ni Arihito kung bakit hindi muna niya ipinasuri ang espada bago ito ay ipinaliwanag ni Ilaitia na noong miyembro pa siya ng White Knight Brigade, sobrang obsessed ang mga ito sa paglakas kahit ano pa ang kapalit. Kaya pinilit siyang i-equip agad ang espada dahil wala silang pakialam kung cursed man ito o hindi. Sinabi ni Darcia na naiintindihan niya ang sitwasyon ni Ilaitia dahil siya rin mismo ay nabubuhay sa ilalim ng isang sumpa. Kaya gusto rin niyang tulungan si Ilaitia, pero kapalit nito, hiniling ni Ilaitia na tulungan din siya ni Arihito na humanap ng paraan para maalis ang sarili niyang sumpa. Ngayong nagkakaintindihan na ang lahat, nagpatuloy ang salo-salo hanggang gabi. At ng oras na para umuwi, parehong nalasing sina Igarashi at Luisa. Kaya nag-alok sina Misaki at Suzuna na ihatid ang dalawa pauwi. Samantala, nagtungo si Arihito sa Mercenary Guild para bayaran si Leila. Pero hindi siya naroon para ibalik si Darcia, kundi para bilhin ito at opisyal na maisama sa sarili niyang party. Nagulat si Leila na nakalikom si Arihito ng ganoon kalaking pera sa loob lang ng isang araw, pero sinabi nitong sinwerte lang talaga siya. Sinabi rin ni Arihito na magpapatuloy siyang kumilos ng maingat at balang araw ay umaasa siyang matutulungan niyang maging tao muli si Darcia, gaano man iyon kahirap. Pinili ni Leila na patakbuhin ng Mercenary Guild na iyon dahil gusto niyang magkaroon ng lugar na matatawag na tahanan ng mga demi-human gaya ni Darcia.
Pero hindi lang iyon ang tunay niyang layunin dahil ang pinakagusto niya ay maibalik ang pagiging tao ng mga ito. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na lakas para magawa iyon. Ngunit naniniwala siyang ang isang tapat at mabait na seeker tulad ni Arihito ay maaaring magtagumpay sa bagay na iyon. Sinabi ni Arihito na hindi niya kayang pabayaan si Dercia sa ganoong kalagayan dahil siya ang una niyang kasama pagdating niya sa lugar na iyon. At kung minsan, pakiramdam niya ay naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Dercia kahit hindi ito makapagsalita. Pero posible ring hahaka lang niya ang lahat kaya hindi niya malalaman ang totoo hanggat hindi niya naibabalik si Dercia sa normal para makapagsalita itong muli. Sumang-ayon si Leila na wala ngang paraan para malaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Dercia sa ngayon. Pero pakiramdam niya ay mas naging bukas si Dercia kay Arihito kumpara nung una silang magkakilala. Pagkatapos noon, nagkamayan sina Leila at Arihito bilang hudyat na tapos na ang kasunduan. At mula sa araw na iyon, opisyal nang naging permanenteng miyembro ng party ni Arihito si Dercia. Pagbalik sa lodge, nalaman ni Arihito na natutulog si Misaki sa kwarto niya sa hindi malamang dahilan. Ipinaliwanag ni Suzuna na ihahatid lang sana nila si Igarashi, pero nang makita ni Misaki kung gaano ka-comfortable ang kama, humiga muna ito sandali at tuluyan ng nakatulog. Sinabi ni Arihito na wala naman siyang problema kung gamitin muna ni Misaki ang kama niya. At sakto namang bumalik sina Igarashi at Luisa, sinabi ng dalawa na katatapos lang nilang maligo. Nang marinig yun, naalala ni na Eli Tia at Suzuna na hindi pa rin pala sila naliligo, pero dahil gabi na, sarado na ang paliguan sa lodge nila pagbalik nila roon. Sinabi ni Igarashi na pwede nilang gamitin ang paliguan doon kung gusto nila at nagpasalamat ang dalawa. Pero pagkatapos, sinabi ni Eli Tia kay Arihito na habang tumataas ang level nito, kailangan na rin itong pag-isipan kung saan ito titira. Dahil mataas na ang pwesto nito sa leaderboard, may karapatan na itong lumipat sa Royal Suite ng District 8. Pero 8 lang ang pwedeng tumira roon, kaya kailangan ding lumipat ni na Eli Tia at ng iba. Sinabi ni Arihito na pag-iisipan niya yon, pero sa ngayon, gusto lang muna niyang umupo at magpahinga dahil napakahaba ng araw na yon. Napansin niyang sumunod din si Dercia sa sala, kaya niyaya niya itong maupo, pero hindi ito gumalaw. Kaya tinanong niya kung gusto ba nitong maligo kasama ng iba, pero hindi pa rin ito kumilos. Kaya sinabi na lang ni Arihito na malaya itong gawin ang kahit anong gusto nito dahil tahanan na rin ito ang lugar na iyon. Pagkatapos, sinimulan niyang tingnan ang kanyang status screen. Masaya siyang makitang nag-level up siya dahil sa huling laban, ibig sabihin ay maaari na siyang kumuha ng panibagong skill. At saka lang niya naisip na wala pala siyang ideya kung ano ang stats ni Dercia. Kaya tinanong niya ito kung pwede niya bang makita ang mga yon. Lumapit si Dercia kay Arihito at saka tumalikod. Tinanong ni Arihito kung gusto ba nitong tingnan niya ang likod nito at tumango si Dercia bilang sagot. Kaya tiningnan niyo ni Arihito at nakita niya ang isang marka sa batok nito. Base sa narinig niya mula kay Leila, inisip niyang iyon ang slave crest. Pagkatapos, ginabayan ni Dercia ang kamay ni Arihito para mahawakan ang marka. Nang mahawakan niya ito, bigla itong nagliwanag at nagbago ang kulay dahil kinilala na nito si Arihito bilang bagong may-ari ni Dercia. At dahil doon, nakita na niya ang stats ni Dercia sa kanyang license screen. Mamaya, pumasok si Misaki matapos magising mula sa pagkakatulog at humingi ng paumanhin kay Arihito dahil ginamit niya ang kama nito nang walang pahintulot pero sinabi ni Arihito na ayos lang iyon. Nangako si Misaki na babawi siya balang araw at sisiguraduhin niyang magiging kapaki-pakinabang siya. Sigurado rin siyang mas madali silang makakahanap ng iba't ibang treasure habang kasama siya dahil napakaganda ng swerte niya bilang gambler. Dahil doon, tinanong ni Arihito kung bakit gambler ang job na pinili niya. Inamin ni Misaki na naisip lang niyang astig yun dahil mula pa noong bata siya, palagi na siyang napakaswerte. Sa katunayan, naalala ni Misaki na minsan ay basta na lang siyang bumili ng lottery ticket at nanalo pa siya ng 100,000 yen. Sumang-ayon si Arihito na talagang napakaswerte niya. Maya-maya, tinanong ni Misaki kung nasaan ang iba, kaya sinabi ni Arihito na pumunta na ang lahat sa paliguan kanina pa at naisipan din ni Misaki na maligo. Kaya agad siyang nagtungo roon, naisip din ni Arihito na oras na para maligo, kaya nagtungo rin siya sa paliguan kasama si Dercia. Pagdating nila sa pinto, sinabi niya kay Dercia na pumasok na ito sa paliguan ng mga babae habang siya naman ay pupunta sa paliguan ng mga lalaki. Pero makalipas lang ang ilang minuto, habang naliligo si Arihito, biglang pumasok si Dercia. Nagulat si Arihito at agad sinabi rito na hindi pwedeng pumasok ang babae sa paliguan ng mga lalaki. Pero hindi siya pinansin ni Dercia at nagsimula pa itong maghubad sa harapan niya. Ayaw ni Arihito na may biglang pumasok at magkamali ng isip sa sitwasyon, kaya pansamantala niyang nilock ang pinto habang inaayos niya ang lahat. Pagkatapos, nilapitan niya si Dercia at sinubukang kumbinsihin itong lumipat agad sa paliguan ng mga babae. Pero sa halip, kumuha si Dercia ng tuwalya at ipinakitang gusto niyang kuskusin ang likod ni Arihito. Hinayaan na lang niya ito dahil naisip niyang iyon marahil ang paraan ni Dercia para ipakita ang pasasalamat nito.
Habang kinukuskus ni Dercia ang likod niya, ipinaliwanag ni Arihito na simula bukas ay hindi na ito pwedeng pumasok sa paliguan ng mga lalaki. Pero napansin niya ng pababa ang mga kamay ni Dercia at hindi niya hahayaang magpatuloy pa iyon. Kaya pinatigil niya agad ang pagkuskus at iminungkahing magbabad na lang sila sa paliguan. Ngunit pagkababa pa lang ni Dercia sa mainit na tubig, bigla itong nawala ng malay dahil nakalimutan ni Arihito na bilang bahagi itong lizard man, malamig ang dugo nito kaya malamang ay na-overheat ito. Makalipas ang ilang minuto, sinuotan ni Arihito si Dercia at inilabas ito sa paliguan para mapalamig ang katawan nito. Nang malaman ng iba na magkasama sina Arihito at Dercia sa paliguan, napilitan si Arihito na magpaliwanag ng husto para makumbinsi silang walang nangyari sa kanilang dalawa. Sa huli, naintindihan din nila ang buong pangyayari at wala silang dahilan para magalit dahil mukhang hindi naman nabahala si Dercia sa nangyari. Pagkatapos noon, inilabas ni Misaki ang isang chart at sinabi sa lahat na pumili na sila kung saan matutulog dahil dalawa lang ang kama at kailangan nilang magpasya kung sino ang magsasalo sa bawat isa. Hindi talaga gusto ni Arihito ang ideyang makihati ng kama sa kahit kanino sa kanila dahil noong huli itong nangyari, muntik na silang lumampas sa dapat na hangganan ni Igarashi. Kaya napagpasyahan niyang sa sofa na lang matulog habang ang iba maghahati sa mga kama. Nagpasya rin siyang magpuyat ng kaunti para sa wakas ay makapili na ng skill. At sa huli, ang pinili niya ay ang Hokkai, isang skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang suriin ang buong battlefield at makita ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Mamaya, napansin ni Arihito na lumabas si Dercia mula sa silid. Inakala niyang sanay lang ito sa paraan ng pagbabantay nila sa loob ng dungeon, kaya sinabi niyang hindi na nito kailangang magpuyat para magbantay habang narito sila. Pero hindi iyon ang totoong dahilan kung bakit gising pa si Dercia. Nagpasya si Arihito na i-activate ang skill para subukan kung gaano ito kabisa. At gaya ng inaasahan, naging malinaw sa kanya ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Sigurado siyang magiging malaking tulong ito sa mga laban pero bigla siyang inantok ng husto. Kaya nakatulog siya at lumapit si Dercia para kumutan siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Igarashi mula sa silid dahil masyado siyang excited para makatulog. Ganoon din ang nararamdaman ng ibang mga babae, kaya nagsimula silang magtaka kung may kinalaman ba ito sa kapangyarihan ni Arihito. Sa ngayon, hindi nila maipaliwanag kung bakit gusto nilang lahat na si Arihito ang mag-crack ng mga dibdib nila. Pero hindi papayag si Arihito sa ganoong bagay. Kaya bumalik na lang silang lahat sa pagtulog bago pa nila magising siya. Kinaumagahan, naghanda sina Arihito at ang iba para bumiyahe muli. Pero bago sila umalis, tinanong ni Arihito ang lahat kung may kakaibang nangyari ba kagabi. Agad namang itinanggi iyon ni Igarashi, pero halatang namumula ito sa hiya. Pagkatapos noon, nagtungo ang grupo sa pandayan para kumuha ng ilang kailangan nila. Naibigay na pala ni Arihito ang mga materyales mula sa Juggernaut noong nakaraang araw, pero dahil napakalaki ng mga ito, hindi pa nagagawang i-proseso ng panday ang lahat. Tinutulungan pa siya ng anak niyang babae para mas mapabilis ang trabaho. Humanga pa ito dahil nagawa ni Arihito na talunin ng dalawang named monsters sa napakaikling panahon. Sinabi ng panday na aabutin pa ng ilang araw bago matapos ang lahat, kaya sinabi ni Arihito na huwag itong magmadali at tingnan na lang kung alin sa mga materyales ang pwedeng gawing equipment o kaya ibenta. Samantala, balak ni Arihito na puntahan ng isang chest cracker para sa wakas ay malaman na kung ano ang laman ng treasure chest.